Yung mga nagtataas kasi ng boses kapag nagagalit, ito yung mga taong hindi gustong makipag-communicate. They just want to dominate. Lahat ng sabunutan, lahat ng sapakan, lahat ng hiwalayan, nagsimula ng sigawan. Kahit maganda yung sasabihin mo, pero pangit na paraan mo ito sinabi, hindi maintindihan yung punto mo. Nagsisigawan daw ang dalawang tao kapag kahit malapit sila sa isa't isa, pero malayo naman ang puso nila sa isa't isa. Nura mo ko, asawa mo ko. Pinahiya mo ko sa mga kaibigan ko. Nilait mo ko. Ikaw ang hindi unang naniwala sa akin. Nanay pa naman kita, tatay kita. Mo ko sinigawan ng ganon. Mayroon akong tanong, lalo na sa mga anak, sa mga mister. Ano ang mas pakikinggan ninyo? Ang susundin ninyo? Sigaw ng isip ninyo o sigaw ng puso ninyo? Sigaw ng isip ninyo o sigaw ng puso ninyo? Alam ninyo, pinakamadaling sagot, di sigaw ng nanay ninyo. O kaya sigaw ng misis ninyo. Diba? Kapag sila ang sumigaw, natataranta ka na, umaayos ka na, tumatahimik ka na, hindi ka na gumagalaw. Kasi baka tamaan ka ng ligaw na bala. Feeling mo kasi kahit wala kang kasalanan, kapag si misis o si nanay ang sumigaw, lahat damay. Seriously? Kailangan? O ayos lang ba na tayo sumisigaw? Lalong-lalo na, lagi paggalit tayo? Nakatutulong ba talaga ito? Nakapagpapasunod man tayo? Nakikinig man sa atin yung tao? Naiintindihan ba talaga tayo? Nakakapag-communicate ba talaga tayo? Ang problema ay, naaayos ba natin talaga between us at sa sinisigawan nating tao? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagpapaliwanag ni Kristo para suportahan yung claim niya na siya ay sugo ng Diyos, anak ng Diyos. Ito ay sa harap ng mga taong kahit ano ang sabihin o gawin niya, ayaw maniwala sa Kanya. So, masesense ninyo yung frustration niya, yung sadness niya, perhaps yung inis niya. Pero pansinin po ninyo, hindi siya nagtaas ng boses. Ang tinaas niya ay yung argumento niya, yung mga puntos niya para suportahan yung sinasabi niya. Nagbigay siya ng mga patotoo, suporta para sa claim niya na siya'y anak ng Diyos, sugo ng Diyos. Una, nandiyan ang patotoo ni Juan Bautista. Hangang-hanga ang mga tao kay Juan. Akala nga nila si Juan na ang Mesiyas na hinihintay nila. Pero ano mismo ang sabi ni Juan? Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali, ng panyapak, ng susunod sa akin. At yun nga ay si Kristo. In fact, tinuro mismo ni Juan si Kristo. Siya ang kordero ng Diyos. Yan ang unang patotoo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, di ba naniniwala kayo kay Juan? Tinuro niya ako Pangalawa, ang patotoo ng mga ginagawa niya, ng mga himala at milagro. Sabi nga ni Nicodemo, hindi ito magagawa ng sino mang tao, liban sa kung ang taong ito'y totoong galing sa Diyos. So yun yung pangalawa, mga himala at milagro. Pangatlo, ang tinig ng amang nagpatotoo tungkol sa Kanya. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pang-apat na patotoo, ang patotoo ng banal na kasulatan na wala talagang ibang tinutumbok kundi si Kristo lang. Pangalimang patotoo o testigo, si Moises na mas kinikilala ng mga Hudyo, lalong-lalo na noon kesa kay Kristo. Si Moises ay nagsulat mismo patungkol kay Kristo. Ilan yung patotoo? 5. Pwede pa yung dagdagan ni Kristo pero 5. Alam po ninyo para sa mga Hudyo, sapat na yung 2 testigo at patotoo para patunayan mo na yung claim mo ay kapanipaniwala o totoo. Yan ang sinusulat sa aklat ng Deuteronomio that says, 1 witness is not enough to convict a man of a crime. 2 witnesses are necessary to prove that a man is guilty. So dapat at least 2 patotoo o testigo. Ilan yung binigay ni Kristo? Hindi 2, kundi 5. Sa harapan ng mga taong
hirap na hirap siyang kumbinsihin talaga. Kulit-kulit na, ang titigas na ng ulo talaga. Pero sa harap nila, imbis na mainis, imbis na magalit, imbis na magtaas ng boses, ang tinaas niya ay ang kalidad ng pangangatwiran niya. Ang tinaas niya ay ang kalidad ng argumento o ng mga puntos niya. Yun ang dapat. Yun ang tama. Yung mga nagtataas kasi ng boses kapag nagagalit, ito yung mga taong hindi gustong makipag-communicate. They just want to dominate. At kapag ang focus mo is not to communicate, but to dominate, anong maglalaro sa isip mo? Ang patunayan talaga na ikaw ang tama at mali yung tao na sinisigawan mo. Okay? Granted, for the sake of argument, tama kang talaga. Paano naman ito maintindihan ng taong sinisigawan mo? If your purpose, primary purpose, is not to communicate, but to dominate in such a way that you will let your emotions be in control. You will let your emotions take charge. Kung paiiralin mo yung galit mo, yung emosyon mo, at hindi yung matinong pag-iisip mo, paano ka makapag-iisip ng mga salita na dapat mong sabihin? Ang sabi nga ng Bible, choose the words men need to hear. So paano maiisip yung mga salitang dapat mong sabihin? At kung paano mo ito sasabihin, tandaan natin yon. Madalas magkasing halaga yung sasabihin mo at kung paano mo ito sasabihin. Kahit maganda yung sasabihin mo, pero pangit na paraan mo ito sinabi, hindi maintindihan yung punto mo. Yes, you were able to dominate, but you were not able to communicate. Sa pagnanais mo na mapatunayang tama ka, na mali ka pa. Sa pagnanais mo na maging in control ka, naging out of control ka pa. Walang nangyaring pag-uusap, kaya walang na-solve na problema. Sige nga, sa mga laging sumisigaw dito, sa kanilang asawa, kaya yung asawa ninyo, kahit hindi politiko, naging konsehal na. Kung singhalan ninyo, gano'n na lang. Napagbago nyo ba siya dahil sa pagsisigaw nyo sa kanya? And vice versa, mga mister, sa pagsigaw ninyo, sa asawa, sa misis ninyo, sa mga anak ninyo, napagbago nyo na ba sila? Ang palatandaan kung napagbago na ha, dapat mula nung sumigaw kayo sa kanila, dapat hindi na naulit yon. Bakit halos linggo-linggo? Yung iba nga sa inyo halos araw-araw sumisigaw. Ibig sabihin, hindi nyo sila napagbago. Yes, you are dominating them, but you are not communicating with them. That is why you are not fixing the problem. Sa parte naman ng sinisigawan natin, sa halip na i-prepare natin siya para makinig sa atin, piniprepare natin siya para makipag-away sa atin. When things are said offensively, of course, they will be taken defensively. Sa simula pa lang, you are already giving them the impression, nandun ka, hindi para makipag-usap, kundi para makipag-away. And no one will just sit down if he or she thinks he or she is under attack. Uupo lang yan kung alam niya makikipag-usap ka. Pero sa simula pa lang sumigaw ka na, ay naka, hindi makikipag-usap to, makikipag-away to, di kakasana ako. What you therefore bring on the table between you at nung taong sinisigawan mo, hindi yung problemang dapat ayusin, kundi yung emosyon mo na hindi mo makontrol, na magti-trigger naman ng kanyang emosyon na hindi rin niya makokontrol. Kaya pareho na kayong out of control. Pansinin mo, pag sumigaw ka, ano ang unang banat ng sinigawan mo? Pag mo ko sigawan! Sigawan! Di ba? Laban agad. Wala nang pakikipag-usap. Buti sana, kapag sinigawan ka ding ganon, matatauhan ka, ay, sorry, sige, titino na ako. Tone down na ako. Nakikipag-usap na ako sa'yo. Hindi ganon. Kaya ka nga sumigaw in order to dominate. So, sisigaw ka pa uli. Hindi naman di siya papayag. Magpa-dominate.
Anong mangyayari? Desuntukan na, sabunutan na, talikuran na, hiwalayan na. Do a survey. Mag-survey po kayo. 99% siguro. Hindi man lahat, almost. Lahat ng sabunutan, lahat ng sapakan, lahat ng hiwalayan, nagsimula ng sigawan. Huwag na po nating dagdagan. Lalong-lalo na kung ang mahal natin sa buhay o kaibigan natin, hindi iba sa atin ang involved dyan. Wala naman pong hindi nadadaan sa maayos na usapan. Besides, kahit mali tayo, ayaw nating sinisigawan tayo. Diba? Ng boss mo, kahit mali ka, ayaw mo sisigawan ka, nang gagalaiti ka. Baka nga, makasigaw ka rin sa kanya. Kahit sinong tao na sobrang yaman, o kaya sobrang lakas, sobrang laki, sobrang maskulado, ayaw mo sinisigawan ka, kahit mali ka pa. So bakit mo yun gagawin sa isang taong mahalaga sa iyo? Sa isang taong may ugnayan sa iyo? Sa isang taong mahal mo? Unless gusto mong mawala yung pagmamahal niya at pagmamahal mo. Unless gusto mong masira yung ugnayan ninyo. Unless gusto mong magkalayo kayo. Nagsisigawan daw ang dalawang tao kapag kahit malapit sila sa isa't isa, pero malayo naman ang puso nila sa isa't isa. Doon nagsisigawan ang tao. Yun ang palatandaan na yung mga taong nagsisigawan, lalong-lalo na yung palagian ha, bagamat magkatabi, pagtabihin mo pa, bagamat magkasama sa isang bahay, sa ilalim ng isang bubong, malayo na yung puso at yung loob nila sa isa't isa. Diba? Natatandaan mo nang okay pa kayong mag-asawa, yung malapit pa ang puso nyo sa isa't isa. Ngiti lang, nagkakaunawaan na kayo. Diba? Kahit di ka magsalita, tingin lang gano'n. Diba? Nagkakaintindihan na kayo eh. Bakit? Malapit ang puso nyo sa isa't isa. Pero bakit ngayon, kahit magkalapit na kayo, kahit nagsasalita na kayo, di kayo magkaintindihan? Dahil sa kakasigaw nyo sa isa't isa, nagkakalayo na ang puso ninyo. Nagkakalayo na ang loob ninyo. Huwag mo hayaang magkaganon. Baka maging huli na ang lahat pagdating ng panahon. Yung galit naman lumilipas eh. Yung pagiging magagalitin, palagi ko lilipas din. Pero baka hindi na lumipas yung mga pains, yung mga hurts, yung mga damages na nagawa ng mga pagsisigaw natin, panghihiya natin, pagsasabi natin ng mga masasakit na salita sa kapwa natin. Sabi nga, di ba, hurtful words, loud words, hurtful words can be forgiven, but their effect sometimes can never be forgotten. Minura ko. Minura mo ko, asawa mo ko. Pinahiya mo ko sa mga kaibigan ko. Nilait mo ko. Ikaw ang hindi unang naniwala sa akin. Nanay pa naman kita, tatay kita. Mo ko sinigawan ng ganon. Dumadamage at dumadamage. Parang ganito. Sa mga pamilyar sa Dalampasigan, may mga malalaking bato dyan. May nagsabi sa akin yung nakatira sa may Dalampasigan. Alam niyo, Father, hindi ganyan dati ang itsura ng batong yan. In time, nagbago na siya. Sabi ko, ano yan, buhay? Not necessarily, Father. So how can you explain that? Ayun, Father, oh, bang! After quite some time, bang! Hinahampas ng alon. Hinahampas ng malalakas, maingay na alon. Hindi laging hindi laging hampas-hampas. Hindi eh. Di ba? Alam niyo naman yung alon. Hahampas. Babalik. Pag bumalik, minsan maliit na alon na lang. Pero, maghintay ka lang. Babalik uli. Malakas na alon na naman. So, kung nandun ka, hindi mo iisipin na magbabago yung bato dahil matibay yung bato, malakas yung bato eh, malaki yung bato eh. Pero kung very keen ka raw, sabi nung nakatira sa Dalampasigan, Father, makikita mo, nagmamarka yung alon, umuuka sa bato yung alon, sumisira ng bato ang alon. Maghintay ka lang. Tumanda na po ako, kitang-kita ko na yan. Ganon ang laging sigawan, ang laging bangayan. You may not notice it. Bakit? Hindi naman minu-minuto sumisigaw, okay. May break time naman, di ba? Galing mo, ano? Ano, dapat purihin pa kita? Hindi rin. Kasi kung hindi lumilipas ang isang linggo, lalo na, sumisigaw ka uli, nagagalit ka uli. Walang masamang magalit kung kailangang magalit. Pero,
Pwede kang magalit ng malumanay. Pwede yun eh. O kaya, kung hindi mo kayang hindi makapagsalita ng hindi maganda, huwag ka munang humarap dun sa basta, kontrolin mo yung sarili mo. Ito yung bahagi ng ginagawa natin eh, pagdidisiplina sa sarili. Kasi kapag laging ganyan, hinahampas mo siya ng mga sigaw, ng mga masakit na salita, huhupa sa bahay, parang wala nang malakas na alon, parang wala nang dilubyo, ceasefire na, yung bunganga nung laging sumisigaw. Kala mo walang nangyayari. Pero pag laging ganun, in time makikita mo ang epekto. Kasi nagkakalayo na ang puso ninyo. Nadadamage na yung pagkasama ninyo. Huwag sanang ganun. Again, hindi masamang magalit. But let us not raise our voice. Let us strive to raise the quality of our argument, the quality of our points, the quality of our reasoning. Yes, hindi agad minsan maintindihan. Hindi agad minsan pakikinggan. Pero sureball yan na may mas magandang kapupuntahan kesa yung laging sikawan. Hayaan mong ang maalala ng taong nakasakit sa iyo, lalong-lalo na ng mahal mo. Hindi yung pagsigaw mo, hindi yung mura mo, kundi yung pagtitimpi mo. Kahit na iyakan mo pa ito. Yun ang maglalaro lagi sa isip niya. At sa awa at buti ng Diyos, yun ang unti-unting magpapakonsensya at magpapabago sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.